itanong mo kay Soriano. Meron akong isang tanong sa inyo. Isa pa lang po, dahil marami akong tanong. Sige, kapatid. Ito pong 4:12 ng gawa. Ito po ba ay hindi lapat dun sa 14 ng Apokalipsis? 14 ano? 14:1 po. At yung gawa 4:12? 4:12. Ang sabi kasi sa 4:12, sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Tama yun eh. Pangalan ni Kristo yun eh. Pangalan po. Di ba? Pero tatandaan mo, may nagbigay nun. Kung ikaw may utang na loob, hindi mo lang laging aalalahanin yung ibinigay, pati nagbigay na aalala mo. Kaya sabi ni Kristo, 14:1 ng Juan, pakinggan. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Dalawa yun eh. Yung Ama sa Siya. Kaya, walang ibang pangalang ibinigay sa silong na langit. Eh, sino nagbigay? Yung Ama. Di ba? Kaya, tanggapin mo yung nagbigay, tanggapin mo yung ibinigay. Hindi pwede yung binigay lang. Lalabas sa Kim ka nun. Ang pagtanggap, dalawa. Yung nagbigay at saka yung ibinigay. Mabuting kalooban pagtanggap yun. Pag ganito, 3:14 na ikalawang Timoteo. Datapwat, manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan. Bakit? Yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. Mananatili ka doon sa pinag-aralan mo at doon sa pinagkaroonan mo ng katunayan. Kung sino nagturo sa'yo. Kaya, turo at nagturo. Bigay at nagbigay. At sabi sa 4:12, walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit. Eh hindi dahil doon si Kristo na lang, iglesia ka na lang ni Kristo. Mas matibay yung sa Ama at saka sa Anak. Yun ang nasa Biblia eh. Ikalawang Tesalonica. Si Pablo at si Silvano at si Timoteo sa iglesia ng mga taga-Tesalonica. Kanino? Na nasa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Mag-ama yun, dalawa yun eh. Sa uno-uno ng una. Si Pablo at si Silvano at si Timoteo sa iglesia ng mga taga-Tesalonica sa Diyos Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Dalawa rin. Kaya pagdating sa Apokalipsis 14, may pangalan niya, may pangalan ng kanyang Ama na nakasulat sa kanilang mga noo. O, di ba? Dalawa yun. Hindi pwedeng wala yung isa. 34. Pakinggan mo. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuutan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan? At ano ang pangalan ng kanyang anak? Kung iyong nalalaman. Mag-ama. Ano pangalan niya? Ano pangalan ng anak niya? Obligado kayong dalawa tanggapin mo. Pag hindi, bawa tinanggap mo lang yung Ama. Ha? O kaya tinanggap mo lang yung anak, binaliwala mo na yung Ama. Sabi sa unang Juan 2:22, ito ang Antikristo sa makatwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa anak. Pag tinanggihan mo yung Ama at saka yung anak, Antikristo ka. Kaya para wag kang Antikristo, tanggapin mo yung Ama, tanggapin mo yung anak. Pero tinanggap mo yung anak, tinanggihan mo yung Ama, Antikristo ka. Tinanggap mo yung anak, tinanggihan mo yung Ama, tinanggihan mo naman yung anak, tinanggap mo yung Ama, Antikristo ka rin. Para wag, dalawa. Yung Ama at anak. Meron pa po akong katanungan. Sige. Yung tungkol po dun sa 17:3 ng Juan, yung sabi ni Kristo na makilala na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Tama naman yun eh. Nung salita niya ay nakatingala siya sa langit, di ba? Di ba, nakasulat sa uno, sinalita ni Jesus ang bagay na ito. Sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi, Ama, luwalhatiin mo ang anak. Tapos, gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan, yung lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan,
na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Sino niya? Yung Ama. Ang Ama, Nasa langit. sa langit, eh. Oo, talaga, iisa lang naman sa langit eh. Oh. Nasa baba kasi siya nun eh. Oh. Ang tanong ko po, bakit nung nangangaral si Kristo dito sa lupa, hindi niya na ituro na siya ay Diyos? Eh, hindi naman yun ang mission niya, iho eh. Ang mission niya, ipakikilala niya yung Ama, hindi yung sarili niya. Sapagkat kung ako'y magpapatutuo sa aking sarili, ang aking patutuo hindi katotohanan. May ibang magpapatutuo sa akin, sabi niya. Kaya ang mission niya ipakilala yung Ama. Ngayon, yung Ama, siya naman ang ipakikilala. Ay ano pakilala sa kanya ng Ama? Hebreo 1:8. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi, O, sabi nung Ama sa anak, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. sabi nung Ama, yung anak niya, Diyos eh. Eh kasi hindi, kung ikaw halimbawa sugo, ano ba ang gawain ng sugo? Ang sabi, ang nagsasalita sa ganang kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kalwalatian. Na dapat ang humahanap ng kalwalatian niya kung sa kanya ay nagsugo, ang gayon ay totoo. Sa mga kapatid, pag sugo ka, hindi yung sarili mo ipapakilala mo, kundi yung nagsugo sa'yo. Kaya tamang ipakilala ni Kristo, yung Ama, ang Diyos na iisa. Pero, nung pumanik na siya sa langit, eto naman yung mga alagad, ipinakilala naman siya na siya'y Diyos. O, tutol ka ba ron? Pakinggan mo, nung sabihin ni San Pablo, kay Pedro muna, mas nauna si Pedro eh. Si Simon Pedro, Oo. na alipin at apostol ni Jesucristo, na nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. God our Savior, who is Jesus Christ. Nililiwanag eh, ng Diyos at ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Conclusive yun eh. Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Si Pablo ano sabi? Na hintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Liwanag si Kristo yun eh. Dakilang Diyos at tagapagligtas. Kaya, nung nasa langit na siya, ipinakilala naman siya ng mga apostol na siya Diyos. At di naman katakatakan sabihin siya Diyos. Anak ng Diyos ba naman? Sasabihin mo, tao. Anak ng Diyos yun eh. Siyempre, Diyos ang may anak. Diyos ang anak. Tao ang may anak. Tao ang anak. Di ba? Anak ng kalabaw, kalabaw. Anak ng kambing, kambing. Di ba? Kalagayan ang tinutukoy doon. Eh kayo, kung bigyan kayo ng argumento ng liligaw kayo, bakit? Pagkabay ka anak ng presidente, presidente na. Eh, hindi naman kalagayan yung presidente tungkulin. Di ba? Ang kalagayan, tao, anghel, Diyos. Yung anak ng Diyos, Diyos. Yung anak ng Espiritu, Espiritu. Yung anak ng tao, tao. Pero presidente, hindi naman nanganganak yung presidente. Hindi naman kalagayan yun eh. Ang filosofya sa inyo eh. Bakit? Pagkabay ka anak ka ng presidente, presidente ka na. Bakit? Kung hindi, halimbawa, anak ako ng hari, hindi ba ako pwedeng maghari? Hina naman ng ama ko, pag hindi niya ako nagawang hari, hari rin siya. Ganun lang yon. Kung pipilosofyahin. Kasi ang gusto nila ganito eh. Si Pedro ay lumalangoy. Ang isda ay lumalangoy. Si Pedro ay lumalangoy, kaya si Pedro ay isda. Yun ang kanilang pinusupyo. Para man pagka lumangoy ka, isda ka na. Di ba? Di ba? Ang kanilang paniniwala, si Kristo raw, kaya tao, dahil daw, ang Diyos iisa lang daw ang Diyos. Ang Ama lang. At yung Diyos na yun, Espiritu. Kaya yung Diyos, yung Espiritu, si Kristo raw hindi Diyos dahil may laman at saka may buto. Yun ang kanilang argumento eh. Maling argumento yung ginagawa sa inyo ng, alam mo mga pastor nyo, ang natutunan sa Biblia yung ibabaw. Yung ilalim din nila nakuha. Biro mo, si Kristo raw nag-umpisa nung ipanganak ni Maria. Paano nangyari? Nag-umpisa raw si Kristo nung ipanganak ni Maria.
Samantalang hindi pa nga ginagawa ang mundo, nandun na yung anak ng Diyos. 17:5. 17:3 yung tinanong mo sa akin, ano? O, ikoma natin sa 5. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang Aking tinamo sa iyo, bago ang sanglibutan ay naging gayon. Tamo? Luwalhatiin mo ako sa iyo ng kaluwalhati ang aking tinamo, past tense. Ano? Tinamo sa iyo, bago pa ang sanlibutan ay naging gayon. Tamo? Di wala pa sanlibutan, meron ng anak. Saan mo sasabihin mo tao? Imposible. De los imposibles. Yun pong yung nasa 1 Gis 9 po. 19? Yung Ang sabi ni pagpasok Kristo, po kayo. ako ika ang pintuan ng mga tupa. Sino man pumasok sa akin, ay siya'y maliligtas. At papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Ano papasok saan? Kay Kristo. Kay Galdagande, papasok ka kay Kristo. Kayo naman, ano si Kristo? Pintuan. Papasok ka kay Kristo. Papasok ang ano? Anong papasok na ano? Ganon sila kung bumali. Papasok ang ano kay Kristo. Si Kristo ang pintuan. Papasok ang ano? Sasagot. Papasok ang sangkap ng katawan. Alin ka ang katawan? Iglesia. Kaya papasok ka sa iglesia ni Kristo. Ayun ang kanilang ano nun kabisado ko yun ngayon, ang tanong, si Kristo pala pintuan. Di ba yung nakalagay? Pintuan siya. Ng alin? Ng mga tupa. Papasok ang ano? Hindi papasok ang tupa. Pintuan ng tupa. Ano papasok? Pag alaman naman pintuan ng tupa, pasok mo yung troso. Siyempre, ang pintuan ng tupa, papasok mo tupa. Sino yung tupa? At bakit papasukan si Kristo? Si Kristo kasi pintuan. Di ba? Yung kahulugan ng pintuan, pasukan. Pagka papasok ka sa pintuan, asan ang pintuan? Asan? Pagka pintuan, may bahay. Tama? Pag may pintuan, may bahay. Walang pintuan, walang bahay. Pag may pintuan, may kalooban yon, di ba? Yung pintuan ng lubaw. Sa Pampanga, may tinatawag pasbulnin lubaw Pagpasok mo doon, nasa lubaw ka na. Di ba? Mapupunta ka sa lubaw, pasok mo sa pintuan ng lubaw. Pagpasok mo sa pintuan, meron kang loobang pupuntahan. Si Kristo, sa pamamagitan ko, sabi niya, pag siya pintuan, pag pumasok ka, meron kang dadat ng looban. Pakinggan nyo, sa awit. Magsipasok kayo sa kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa kanyang looban na may pagpupuri. Pagpasok mo sa pinto, may looban yun. Ano yung loob? Basa. Sa mga looban ng bahay ng Panginoon. Amen! Saan ka papasok na loob? Si Kristo, pinto. Pinto para makapasok ka sa looban ng bahay ng Diyos. Alin ba yung bahay ng Diyos? Basa. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos. Alin yun? Na siyang iglesia ng Diyos. Kita mo ang bahay ng Diyos, iglesia ng Diyos? Kaya si Kristo, pagka sa Kanya ka papasok bilang siya'y pinto, mapapapasok ka sa bahay ng Diyos. At yung bahay ng Diyos, yun ang iglesia ng Diyos, hindi iglesia ni Kristo. Mapapasukan mo. Si Kristo kasi pinto Wala naman pintong walang bahay. Miski yung pospro May bahay, may pinto Di ba? Kailangan mo pagpapasok ka kay Kristo bilang pinto, mapasok ka sa bahay. At yun ang bahay ng Diyos, nasabi ng Biblia siyang iglesia ng Diyos. Kasi po ang tinuro sa amin simula pa nung kabataan namin na yung papasukan doon ay yung kawan daw po. Hindi. Ang papasukan mo, yung kawan, hindi mo papasukan yung kawan. Pagpasok mo, masasama ka sa kawan. Hindi ka sa kawan papasok. Diba? Ang kawan, ano ba yung kawan? Hindi ba, bilang individual na tupa, you are a part of the kawan, of the flock. Hindi yung flock ang papasukan mo, but you will be a member of the flock. Diba? Nagtataka nga po ako dahil sa dinami-dami ng... Huwag ka na magtaka. At alam mo, pagka ang mga ngaral mayaman, talagang bulag. Tandaan mo. Pag ang mga ngaral nasilaw sa pera, kahihingi ng abuli na wala sa Biblia, hindi magtuturo ng tama yun. Bulag yun.
Sa Biblia yun. Yun po kasing yung ginagawa po namin pag sa Santa Cena. Oo, yung Santa Cena nyo lang, itigi-tigi sa kayo ng kopa di ba? Sa Biblia, isang kopa lang gagamitin. Ano po ba yung literal na kupa? Hindi nga pwede. Dahil kung 1,000 kayo, mabaho na yung pagsapang 500 lang ang uminom. Baka 10 lang uminom, mabaho na yung bunganga ng kopa. Hindi mo na matitiis na inumin pa Oh. Ang ginawa nyo, tigi-tigi sa kayo ng kopa. Sa Biblia, isang kopa lang. Magsiinom kayong lahat diyan. Sabi ni Kristo. Tinaas niya yung kopa. Uminom kayo lahat diyan. Anong kopa yun? Literal ba yun? Gis 39 ng Marcos. Nakasulat. At sinabi sa kanila ni Jesus, ang sarong aking iinuman ay iinuman ninyo. At sa bautismo na ibinautismo sa akin ay babautismuhan kayo. Doon sa cup, wherein I drank, you shall drink. Yung ininuman kong kopa, yun din ang iinuman ninyo. At sa bautismong ibinautismo sa akin, babautismuhan kayo. Alin yung kopa na ininuman ni Kristo? Sabi niya sa Ama, Ama, kung mangyayari sana'y malayo sa akin ang sarong ito. Kaya lang, mangyari ang kalooban mo, wag ang kalooban ko. Anong saro yun na gusto niyang malayo sana? Yung paghihirap niya, yung pagsubok na dadating sa kanya, yung mga kung ano-anong panglilibak. Pero mangyari ka ang kalooban mo, pumayag ang Diyos na yung saro na yun ay mainuman niya. Kaya ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi baga ang pakikipagkaisa sa dugo ni Kristo, sabi ni Pablo. Yung sacrifices yun, ang larawan ng sacrifices, yung saro. Kaya lahat ng Kristiyano, iinom dun sa sacrifices na yun. Kung Kristiyano ka rin, dadanasin mo rin ang sacrifices ni Kristo. Uusigin ka rin, mumurahin ka rin ng walang hindi totoo. Ayun. Hindi ibig sabihin sa rin, kopang ganito. Kasi asa na ngayon yung kopa ni Kristo, sino makakahanap? Bibigyan ko ng pera. Wala na yun Doon siya nagpapainom kaya hindi rin literal. Sabi ni Kristo sa 63 ni Juan, pakinggan mo. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Spiritual ang salita niya. Inom kayo sa sarong ito, spiritual yun. Hindi mo naman pwede kasing inuman yun literally. At saka yung tinapay, isa lang hinati-hati. Kumasya, 12, isang tinapay. We are partakers of one bread. Pag halimbawa, 1 milyon na nagkakatipon, paano mong pagkakasyahin yung isang tinapay? Sinong panadirya ang gagawa nun na yung isang tinapay mahahati-hati mo sa 1 milyon tao? At sino naman ang orsobispong bubuhat nung laki na yun Hindi po isang tinapay lang ang sabi. Kaya, hindi literal yun. Itanong mo kay Soriano.